What's up mga kababayan, news that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Pinapahamak ang national security ng mga pulpul na kongreso sa kagustuhan na malaman kung saan napupunta ang confidential funds o intellectual funds ng Office of the Vice President. Yan ang matinding wika nitong political analyst dito sa video na ito mga kababayan, na tama nga naman dahil sa ginawa ng mga Quadcom nagiging malayang gumalaw ngayon ang mga gumagawa ng security threat sa ating bansa, at ang mga assets na mayroon tayo sa loob ng gobyerno nakakalkal na din. Grabe talaga. Kung kaya naman wika nitong political analyst dapat tigilan na ng Quadcom itong issue na ito sapagkat walang magandang kapupuntahan di umano ito. Ngunit wika nga niya hanggang nauupo yung sina Barbers, Chua, Abante, Dong Gonzales, Paduano, Dan Fernandez at mga iba pang pulpul na kongreso na binubuo ng Quadcom patuloy na sisiraan ang national security ng ating bansa dahil sa panghihimasok di umano nitong mga kongreso na wala namang intelektual o alam sa kung saan ginagamit ang confidential funds. Grabe naman talaga. Kung kaya naman ang wika ng taong bayan ang solusyon lamang dyan upang matigil na yung drama at panghihimasok ng mga pulpul na Quadcom hindi na sila manalo sa nalalapit na midterm election. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag pa ang wika niya na mas madami pang ang bilang ang kabalbalang ginawa ni Bongbong Marcos na makakapag-impeach sa kanya kaysa kay VP Sara. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Kasi yung mga kalaban ng Estado sa mahabang panahon, yun din yung nag-ooperate. At kung binibigyan nila ng, yun nga, ideya, kasi parang kini-question nila, ay, pwede palang questionan itong mga nasa resibo. I-check natin sa PSA kasi ganyan yung ginawa sa Office of the Vice President. Naisip ba nila na ito rin ang malamang, at malamang sa lamang ito talagang nangyayari sa Office of the President, sa DILG, sa Department of National Defense at iba pang mga ahensya ng gobyerno na may sarili ding confidential funds. Baka abot sa punto, after nito, kung talagang sasang-ayunan nila na yung questionable talaga ito at hindi tama, baka madadami yung iba. So ano mangyayari ngayon? Oo, nakakatakot yan, Admar, na president na ginawa ni Congressman Chua at ang mga kasamahan niya. Kasi ang linalabanan nyo, oo, may reforms na dapat, pero ang linalabanan nyo, ang isang komunidad na napakahalaga in fighting terrorism, corruption, the influence of the left, child trafficking, intelligence community yan. Maraming trabaho ang intelligence community at ang pagsasailalim ng mga dapat mapag-aralan ng intelligence community nanggagaling yan sa ground. From the ground up, nagkakaroon ng tinatawag, hindi naman order of battle, pero nagkakaroon ng report sa Pangulo na ito ang ating mga potential enemies. Ito, kailangan namin ang confidential intelligence fund para dito. Ang nagbabasbas niyan ang presidente through the intercession of the National Intelligence Board. So napakahalaga na protektahan nila. Kasi dahil dito sa nangyayari, napakahirap ngayon kumuha ng assets. Sino magre-reveal sa inyo na may smuggling? Sino magre-reveal sa iyo na may drogang pumasok? Sino magre-reveal sa iyo na may uranium na pumasok? Sino magre-reveal sa iyo na ganito ang bilihan? Hindi ba yan galing sa lahat sa intelligence community? So, pinapahamak nila ang national security ng bansa. Yun ang hindi ko maintindihan sa kagustuhan nilang i-demolish ang Vice Presidente. So, siguro, Admar, ang dapat tingnan nila dyan, ano ba ang instruction ng Presidente sa Vice Presidente nung binigyan siya ng pondo sa DepEd at nung binigyan siya ng pondong confidential sa Office of the Vice President? Isingit ko lang ha, co-chair siya ng NTF-ELCAC. Hindi siya ang nag-offer na maging co-chair. Linagay siya dyan ng National Security Advisor recommendation at inapprove ng Presidente. So kung co-chair siya, pareho ang kapangyarihan ng Presidente at Vice Presidente sa NTF-ELCAC. At kung titingnan mo yung instruction kung bakit siya nailagay, to work and stabilize regional communities. So doon pa lamang, dapat yung magagaling at batikan na members ng Chua Committee ay naiintindihan ng ginagawa nila. And kumbaga, napakadelikado nito ang grupo na naghihingalo na at sinasabi nga nilang weak na, parang kagaya lang yata ng presidente na, weak na nung panahon ng past administration, ngayon sila pa ang bumibida. Convicted na
siya pa yung may gana na magpakulong, magpadetine doon sa isang staff sa Office of the Vice President. Grabe. 32 million mahigit, kini-question nila na parang maliban sa sa convicted siya, konti lang din yung kanyang bote kukumpara dito sa kapangyarihan ng Office of the Vice President. Sila na ang namamayagpag ngayon. Ano ba ito? Hindi ba ito halata? Hindi ba ito alam ng ating pamahalaan, lalo na sa sektor ng seguridad natin? Kasi nakikita na ito ng taong bayan. Nabuksan na ang kamalayan ng taong bayan sa past administration. Tapos ngayon, parang wala. Sila pa ngayon naghihingalo na, tapos sila pa yung nagbigay buhay at binigyan pa ng kapangyarihan. No, Admara, 56 years na nating nakikipag-away ang ating sandatahang lakas at ang mga intelligence community dyan sa NDF-LCAC para tumigil na at mamenos na ang mga barangay influence at infiltrated. Pero ngayon, sa isang iglap na nagkaroon sila ng role simula November 2022, 2023, noong sila pa ang binigyan ng tsansa na questionin ang Vice Presidente sa paggamit ng confidential fund. Uulitin ko po, nag-request lang po siya, in-approve, in-authorize ng Presidente. Hindi ho ba dapat ang tanungin ang Presidente? Ano ba yung pinapagawa mo kay Vice President Inday Sara? Ano ba ang jurisdiction niya? Bakit mo ba binigyan? Kaya nasasabi na very partisan. Kasi sa dami-daming confidential and intelligence fund, katulad nga ng binanggit mo, ang pagkaintindi ko, 400 agencies yan, siya lamang ang bukod tanging tiningnan. Yung pinakamalaki, ang presidente, anong sabi ni Congressman Chua? Kasi daw may national security duty ang presidente. At para niyang pinapalabas, ang vice presidente, spare tire lang. Maling-maling pag-intindi nun ng role ng Vice Presidente sa demokrasya. Tatandaan po natin, si Vice Presidente po ay successor to the President. Any moment, something happens to the President. Yung kanilang dinedemolish na tao na constitutionally ay protected, ang siyang tatayo bilang Presidente. Yun yung nakakalungkot sa kagigilan nila na i-demolish ang isang politiko dahil sa kagustuhan ng isa para sa 2028, ginagawa na nila ngayon na napakaaga pa. And itong sa issue naman po ng depleted uranium, Prof, ano nakikita mo rito? Kasi nung nakapanayon natin ilang sa mga analyst din dito, marami silang nakikita. Una, nakita nila na possible scenario, idinaan ito sa mga military bases ng Amerika. Kasi wala tayong kakayanan talaga na mag-handle ng ganito. Hindi rin naman yan kayang ipuslit sa ating mga paliparan. At ang pag-handle nito talagang hindi basta-basta kasi grabe yung radiation nito. Ang nakikita nila is either yung military grade ang nag-transport nito pero napunta lang sa parang civilian lang ba kasi parang ibinenta lang ito as precious stones, no? Anong nakikita mo rito, Prof? Dapat ba itong ikabahala ng taong bayan? Kasi after nung nag-press con, wala akong narinig na mga komento mula sa mga epal na mga congressman. Oo, alam mo, Adman, nakakabahala yan kasi kung titingnan mo, paano nakapuslit? Bakit ganun kadami? At saan gagamitin? At paano napunta sa civilian? Ano ba yan? Pinagbili? Sila magdidistribute? Nakakatakot yan kasi kung pagsasama-samahin mo yan, that will be a very, very powerful ingredient to a weapon that may be needed in case of a war. Nakakatakot dahil hindi naman limitado ang ating kaalaman how to handle yung uranium, no? Dati meron tayo niyan sa Bataan Nuclear Power Plant nung decommission, pinagbenta natin yan. Pero ito, tingnan mo yung larawan ninyo, nandyan lamang sa mga containers na ganyan. Nakakaawa kasi expose ang community. Kung sino man yung nakakita niyan, kita mo yung mga kasundaluhan natin, hindi naman naka-outfit at naka-mask lamang. So babalik ulit tayo. Paano yan nakalusot? Intel community, siguro dahil natakot na kayong umaksyon, dahil sa ginagawa dyan sa Confidential and Intelligence Fund, siguro binitawan na lang yan, bahala na kayo, nakapasok na. Nakakatakot yan dahil put uranium on the wrong hands ay magkakagulo sa Pilipinas. Kasi imaginein mo kung meron terrorism players na makakuha niyaan. Nakakaawa ang ating bayan dahil masyadong porous ang ating boundaries, pero the fact na nagland ito at nakatravel outside of Metro Manila, I think nasa isang probinsya ito nakakapagtaka rin na tumahimik na. Ang sinabi ng NBI, titingnan daw nila, pero tumahimik na.
hindi rin natin alam kung sino nagbigay ng tip. So, napakahalaga dyan in relation to your confidential and intelligence fund, na malaman natin anong bang nangyari dito. Ang problema dito sa administrasyon na ito, tuwing may isyong ganyan, papuputukin tapos tatahimik. Naalala niyo yung drug haul sa Batangas, wala na nangyari doon, tumahimik na. So again, babalik tayo sa mga security officers ng bansa, from the PNP to the AFP. I think you owe the public an explanation. Ilabas nyo kasi yung risk natin tumataas dahil dyan. Hihintayin pa natin maging krisis yan na mapunta sa maling kamay o magamit para sa isang paglaban na hindi naman natin interes. Isa sa mga sinasabi po ay parang redundant na raw. Kaya binawasan yung budget ng VP kasi meron ng existing na mga programa nito sa ibang ahensya. Pero naniniwala ka ba na bukod tangi lang yon kay VP Sara na talagang sa kanya lang talaga ang may redundancy? Alam mo, kung ang pag-uusapan sana confidential, alisin ang confidential fund, okay lang yon. Pero yung bawasin mo ang mga ahensya o mga dibisyon na nandyan sa Office of the Vice President na talaga nakakatulong. Example yung satellite offices. Na-establish ng satellite offices na bago pa dumating ang bagyo, bago pa magkaroon ng dilubyo, nandun na sila. At nauuna pa sila sa supposedly mga ahensya na under the law are supposed to be the frontliners. So, bakit gagawin yon kung hindi politika? Pag nagtumutulong naman ng Office of the Vice President, tandaan natin, ang baba hindi naman ang nakasulat, Sara Duterte. Ang baba ay yung advokasya niya, yung para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. So, wala kang makikita doon. Hindi siya pumupunta. Natatawa nga ako, Admar, yung trip niya sa Germany, ginawang issue, impeachable offense daw yun. Dahil sa kabuuan ng bagyo na parating, hindi ba nakatulong rin ang institusyon ng Office of the Vice President nung nangyari yon kahit wala siya. So hindi mo kinakailangan na ang Vice Presidente is on the ground kasi yung pagkakaset up ng organization niya, talagang makaka-react. Makaka-react ka from wherever you are dahil dadating ang tulong. Hindi sila reactive, very proactive yung ginawang ahensya. Again, kung titingnan mo, ang bürokrasya, napakalaki niyan, ang bagal gumalaw. Pero may bukod tangi na ahensya, yun yung Office of the Vice President, na nakakagalaw against all these red tapes, against all this political turfing, at nakakatulong sa taong bayan. Hindi ba impeachable yung isa kang pinuno tapos sasabihin mo na, so anong gagawin natin? Anong kaibahan doon sa pupunta ibang bansa, di ba? Oo. At saka alam mo, ang pinaka-impeachable doon, nasaan na yung ating QRF? Yung biro mo, yun yung realidad. Bakit naubos yung QRF? Saan na naman yung inallocate? Sabi nga, usap-usapan, mas madali daw i-impeach ang presidente kasi ang dami na violations na nakumit. Pero makikita mo ang diin ng diin kay Vice Presidente. Nakakalungkot dahil yung confidential fund, yung pokpok sila ng pokpok sa confidential fund, binubuksan nila kung paano ang intelligent community gumagalaw. At pag yan nabuksan ng enemies of the state, nakakatakot kasi every time na kukuha ka ng pondo dyan, questionin ng mga congressman na hindi nakakaintindi sa trabaho ng intelligence community. At speaking of intelligence community, talagang pinupukpok nila yung mga pangalan ng mga nakalista doon at pinapacheck nila sa PSA. Nasa tamang katinoan pa ba itong tatanong nito? Tama yan, Admar, no? Biro mo, sino naman papatol kay Mary Grace Piatos, no? O tsaka yung si Villanelle, no? Nag-aaksaya sila. I mean, ludicrous na. Nakakatawa na ang ginagawa nila. Wala nang common sense. Alam nilang alias yun. Alam nila ang pirma ay pirma ng asset, no? Ang asset, hindi mo yan sinasabi na ang pangalan niyan Malutikia, ang pirma niyan ganyan, hindi. Since time immemorial, since na-set up ang NICA, since na-set up ang intelligence community, whether military or civilian, lahat yan may handler, lahat yan may agent. Hindi alam ng pinuno ng ahensya kung sino yung kausap ng agent, ang alam lang niya A1 yung binigay na information. At yung A1 na binigay na information, nakakatulong. Alam mo, ang isa pang punto na nawawala dyan, sino ba nagbigay at nag-authorize ng confidential fund ibigay sa Vice Presidente? Hindi ba ang Presidente? Si Bongbong. Ano ba ang instruction ng Presidente?
being the chairman of the National Security Council. Ano ba ang pinag-usapan nila? Saan ba gagamitin ang pondo? Hindi ba yan between the President and the Vice President? Dapat matuwa ang Kongreso na ang Vice Presidente hindi rin i-reveal ang instruction sa kanya ng Presidente tungkol sa paggamit ng confidential fund. Kasi parating tinatanong, ba't nagkaroon ang DepEd? Ba't nagkaroon ang Vice President? Bakit ang tatanungin nyo ay si Vice Presidente? Siya lang ay nag-execute ng instructions ng Presidente. Yun rin yung nawawala dito sa usapan na ito sa pambabastos na ginagawa ng mga congressman. And nabanggit mo nga, Magandang araw mga kaibigan. Balitang Quadcom naman tayo ngayon. Kala ko tapos na ang Quadcom. Wala pala, tuloy-tuloy pa rin ang hearing nila. Ito, GMA News posted 14 minutes ago. The House Quad Committee on Thursday, today, cited Police Colonel Hector Grijaldo in contempt for repeatedly failing to show up in its inquiry. This after Grijaldo has missed the probe at least 4 times, allegedly without a valid excuse. Okay. So, yan na po. Quadcom cites Grijaldo in contempt. Orders his arrest. Yan na naman. Grabe. Sino ba yung senador na si Senator Pimentel ata, yung nagsabi na ang mga kongresista, trigger happy. Sundalo, kung tawagin ka, trigger happy. Correct. Putok ka lang ng putok na wala namang natatama ang kalaban. Ganon, yung sundalong trigger happy. So, Senator Pimentel, sa isang interview, nabanggit niya na kasi ang Senado, hindi basta-basta nagko-content. Minsan-minsan lang. Ang Kamara, lalo na itong Quad, record holder ng pagsaset in contempt. At ito na, ang pinaka-latest na pinakulong, orders his arrest, is Police Colonel Hector Grijaldo. So, i-review lang natin. Itong si Police Colonel Grijaldo, siya ata ang hepe sa Mandaluyong City Police Office nung may pinaslang na retired Police Brigadier General Di Mayuga. Nakalimutan ko yung apelyido. Yung Corporate Secretary ng PCSO. Barayuga. Okay. So yan, iniimbestigan yan. Parang related ata sa war on drugs. So, isa sa mga naimbitahan na resource person, itong si Colonel Grijaldo. At yun, may pasabog siya nung Senate hearing na nandun si PRRD na nagsabi na kinausap siya ng 2 kongresista, Congressman Abante and Congressman Dan Fernandez, at kinukumbinsir na magbigay ng pahayag na meron ngang reward system ng war on drugs to corroborate yung unang pahayag ni Police Colonel Rowena Garma. O yun, hindi pumayag siya, as yung testimony ni Colonel Grijaldo sa Senado, hindi siya pumayag. So, naging issue yun. So, grabing depensa ni Congressman Abante and Congressman Fernandez na kung saan inamin ni Congressman Abante na kinausap nga nila. Kailang hindi naman namin siya pinilit na magpirma ng affidavit. Kailang wala na corner na siya ni Karen Davila na what is your business of talking to a resource person? That's wrong, sabi ni doon ako. At saka bawal yun mga kababayan, bakit mo pakikiusapan itong si PNP Colonel Grijaldo sa kung anong dapat sabihin sa harap ng kamera. Hindi ba kaya yun na malaman ng taong bayan na may script talaga na nangyayari sa loob ng panggigipit sa mga Duterte? Napakakapal naman talaga ng kanilang pagmumukha. Kaya wala na silang maaasahang boto pa sa taong bayan, lalo na kung may balak pa silang umabol sa midterm election. Ibasura na natin sila mga kababayan. Bumilib ng gusto kay Karen Davila. Talagang na corner niya, kawawa si Congressman Abante sa pagpapaliwanag. You should not do that in the first place. Ayan na. So mula noon, niimbitahan ng Quadcom si Colonel Grijaldo, hindi siya nag-attend. Ngayon, 4 times na hindi nag-attend, side in contempt na siya. So anong mangyari kay Colonel Grijaldo? Magtatago na
Parang segunda attorney Roque na siya ngayon. So, ilang buwan na nagtago si Attorney Roque dahil cited in contempt din siya. Dahil sa alleged niya sa Pogo, may pinapasubmit na mga financial documents. Ayaw mag-submit si Attorney Roque. Ayun na, cited in contempt na. Kung ilang buwan na nagtago-tago, ayun, nakalabas na pala ng bansa. So, Colonel Grijaldo is from Mindanao, kababayan ata o kapitbayan ni Jason sa at ang feedback ng mga classmates, mga nakakakilala kay Grijaldo ay ano daw ito, simpleng tao lang, may prinsipyo. Yun nga, nung nagsasalita siya nung testimony niya, kikita mo, sabi niya, tinataya ko ng aking kwan, pamilya ko nito, magiging abnormal na ang buhay ko sa gagawin kong ito na pagsasalita. Yun nga, ito dahil may warrant of arrest na siya, talagang magtago-tago. So, magiging, pati serbisyo niya, maapektuhan na. Kasi may 4 years pa siya naiwan sa serbisyo. PNPA class of 19, kalimutan ko kung anong PNP class. So, kawawa, wala na, yung serbisyo na. Hindi na siya maka-retire ng maayos. So, ang tanong, ito na, pulis. Hahanapin ng kapwa niya, pulis. So, yan na naman ang dilemma ng ating PNP dahil kapwa nila pulis ang kanilang hahanapin. Okay, so magbasa tayo ng mga comments, ano? Ako mahilig akong magbasa ng mga comments kasi dito mo nararamdaman ang pulso ng taong bayan. Okay. Nads Alarba. Sa kanila kasi ang Malacanang at Kongreso. Jonathan Bidi. This means guilty by not showing and defending themselves. Aling Ana, House of Contempt. Kasi sa dami na ng pinakulong. Dudes Karambas. It's a battle between good and evil. Antonio Van Flores. Quad Contempt Committee. James T. Sabi niya, teach him to collaborate.